Credit card security, how to protect yourself. Itong video na to is regardless of bank. So, basta may credit card ka, kailangang alam mo ito. Number one, keep your card and personal details secure. So, iwasan nating i-post yung credit card natin, iwasan nating i-post yung mga SOAS natin, iwasan natin na ipakita yung mga SOA or statement of accounts natin sa ibang tao. Kasi habang ginagawa natin yan, mas maraming nakakaalam ng mga personal details natin at pwede pang magamit sa mga frauds or sa mga scams. Number two, monitor your account activity regularly. Lahat naman ng mga karamihan na ng banks ngayon, may online banking na ang credit cards nila. So lahat ng mga transactions doon, nakikita mo ka agad. Lahat din ng mga karamihan na rin ng mga credit cards ngayon, may lock and unlock features na katulad ni Metrobank, pwede mo nang ma-lock yung credit card ni Metrobank. So it is an additional protection para sa cards natin. So tingnan natin parati yung mga account, yung mga transaction history ng credit card natin. Number 3, avoid using public Wi-Fi's, especially for online transactions. Karamihan naman ngayon ng mga banks, hindi nag-open yung online bankings nila pag public Wi-Fi ang ginagamit mo. Pero as additional reminders lang, wag na tayong kumonek sa public Wi-Fi, especially may bibilhin tayo sa Agoda, magbubook tayo ng Cebu Pacific. Unsecured ang Wi-Fi natin, ang mga public Wi-Fi natin. So, sobrang vulnerable yung mga data natin na often nakukuha to ng mga hackers. So, pwede nila makuha yung login credentials mo, pwede nila makuha yung personal data mo, pwede nila makuha yung CVC mo, yung card numbers mo. So, avoid natin gumamit ng public Wi-Fi's. Number 4, keep your card issuers informed of your travel plans. So, kailangan mong mag-travel advisory sa banks mo, sa card issuers mo, pag magta-travel ka abroad at gagamitin mo ang card abroad. For lost or stolen cards, kailangan mo rin itong i-report immediately sa card issuers mo. Second to the last is be cautious of phishing scam. So, avoid natin yung mga urgent emails na minamadali tayong i-type yung mga personal details natin, i-update yung mga records natin, so avoid natin yun. Sa credit card man or sa online bankings natin. Last is review your statements carefully. So every SOA release, tingnan natin yung mga transactions doon. So kailangan nating isa-isahin yun para at least alam natin na lahat ng mga transactions na nandun is yun talaga yung mga transactions na ginawa mo. So para at least kung may kailangan kang i-dispute, madidispute mo pa.